Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. D-day ko, D-day ko, D-day ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si D-day ko ang sagot dyan, D-day ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salusin niya women's at youth. Abing mahal ko yung si D-day ko. D-day ko, D-day ko, Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me. Mga kababayan, mga kaibigan, kapatid, madlang people, magandang hapon po sa inyo lahat. There's no greater Kumusta po kayo mga kaibigan sa inyo pong mga location? you have overcome. Lalo-lalo na po dito sa probinsya ng Albay. Feels the highest place. What can say? Oy mga kaibigan, tayo po ay nasa ABN ngayong hapon. Kaya kasi tayo po ay dadalo sa gagawing ulat bayan ni Gobernador na magsisimula po alas 3 ng hapon. Malapit lang naman kami dito sa Astrodome kaya ano tawag niyan? Walking distance. So habang naghihintay po ako, sabi ng mga kasamaan, samantalain natin yung pagkakataon. Sige, Master, kasi wala po nakaupo. Sige, programa tayo, salita ng buhay. Okay. Sabi, tama-tama naman mga kaibigan kasi kanina lang, pinanonood ko po sa social media yung mga kaganapan na nangyayari sa Maynila today. Nag-call out uli ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Surprise po ito sa bayan, sa pamahalaan. Dahil unang-una,
sabi, wala daw talaga itong ano yung permit na sinasabi. Hindi tulad noong March 13, kung di ako nakakakamali, nag-humingi talaga ng permit ang iglesia. Ang tawag dyan, dahil sa nangyari noon. Kaya nga talaga pala, kaya nga po, humingi ng permit. Pero ito po daw hindi, walang permit na nangyari. Kaya kanina mga kaibigan, akong pinanonood ko, nagbubulay-bulay ako sa aking sarili. At iniuugnay ko na naman po ito siyempre sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Ako po si Master Polly, si Pastor Polly. Dito po tayo sa ABN. Kaunting sandali lamang po. Naalala ko kasi yung sinasabi ng Bible. Tiyan mo na, sandali sagutin ko lang muna ito. Nagtitext. Okay, sige. Tama? Okay. Yung sinasabi po sa Bible na very familiar sa atin, sa Bible ko dito, ito. Actually, memorize ko yon. Memorize naman ninyo yung sinasabi sa Bible na they shall know the truth, and the truth shall set you free. Tama ba itong memory verse ko, John 8:32? John 8:32 ba yun? Tingnan nga natin. Okay? Tama ba yung memory verse natin? Tama. Pero yung 31, basahin natin yung 31. Sabi rito, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo'y maging tunay na mga alagad ko. At malalaman ninyo o makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Remember, ito pong mga Israelitang ito, itong mga Hudyo, during the time ni Jesus, bago siya mag-ministry, ang buong Israel ay naalipin po ng isang hari na tawagin si Herodes noong panahon na yan. At dito talaga ang ina-implement na batas dito, yung batas ng mga Hudyo, mga kabatid. Ngayon, itong nung dumating si Jesus nung mangaral, iba yung kanyang approach ng kanyang pangangaral in compare doon sa pinaniniwalaan ng mga pari at mga parisiyo nung araw, dahil karamihan sa kanila niniwala sa Old Testament teaching. Noong dumating si Jesus, may bago siyang turo. Okay? Binago niya yung mga turo. Hindi naman niya kinontra yung iba, hindi niya kinukontra, ni-revise niya lang. Pero yung mga turo niya, ito ay patungkol sa kasalukuyang pong panahon. Isa sa mga binibigyan niyan din dito ay how can you identify na ikaw ay followers ni Jesus? Dito sinasabi niya dito. Kasi marami pong nagpapalo noon kay Jesus, pero hindi lahat. Kaya sabi ni Lord, malalaman ninyo na kayo'y mga alagad ko, you are my disciple, kung magpapatuloy kayo sa pagsunod sa aking katuruan. Sabi ng John 14:15, sabi rito ng Panginoon, kung mahal ninyo ako, susundin nyo ang aking mga utos. Kasap niya dito lagi yung kanyang mga disciple. Mayroon pang isang verse sa Bible na sinasabi, sa John 15 verse 7, sabi naman dito mga kapatid, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, if you abide
in me, and my words abide in you. So, pinag-uusapan dito yung pananatili at pagiging ma-identify ka talagang kay Kristo ka. Iba kasi yung teaching ng Kingdom of God saka traditionally, mga kapatid. Sabi dito ni Lord, "They shall know the truth." Malalaman nyo ang katotohanan. Yung katotohanan na hindi pa nila narinig, hindi pa nila nakita, at hindi pa nila naranasan. Sabi ni Jesus, "When you follow me, malalaman nyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin." Alam nyo po, mga kaibigan, mga kababayan, kanina habang pinapanood ko po, yung nagaganap na naman ngayon sa ating bansa. Today is June 30, tama? Huling araw ng June. Bukas, July na. At alam naman natin, mga kaibigan, na mayroon tayong inaabang-abangan na mangyayari sa ating bansa. Ito na naman ay ang tinatawag na pag-impeach muli sa ating opisyal. Mataas na opisyal ng ating gobyerno. Sisimulan po yan sa July 6. At tungkol yan kay Sara. Itong impeachment kay Sara, dito nagkaroon ng tinatawag na pagkakaiba-ibang opinion ang taong bayan. Karamihan dito ay ayaw mangyari na ma-impeach o i-impeach si Sara dahil wala naman talagang mabigat na kasalanan kung tutuusin. Hindi katulad ng mga naunang na-impeach, tulad ni yung namatay na si Chief Justice Corona, na napatalsik nga talaga yun, dahil napatunayan na mayroon talagang pag-violate sa tinatawag na konstitusyon. Kaya, na-impeach, di ba? Pero ito kay Sara, ang allegation sa kanya ay yung 125 million na confidential fund. Na pinaliwanag na nga yan eh. Pati ng kuha. Pati yung, yung Piatos, Mary Grace Piatos, na hinahanap nila dahil doon sa resibo na permado ni Mary Grace Piatos na tiso daw ay wala naman daw pong Mary Grace Piatos. In-include po yan, mga kaibigan, sa complaint kay Sara na aywan ko ba, kasi pinaliliwanag na po ito ng mga dating mga abogado, ombudsman dati, si Martires, na pag sinabi mong confidential fund talaga, ibig sabihin, confidential nga. Tanging ikaw at yung tao, kung sino man yun, ang nakakaalam. Parang witness, alam ba, sa amin dito sa radyo, mayroon kaming mga tinatawag na mga, pag may mga isyong malalalim na binubulong sa amin, wini-whisper sa amin o pinapaabot sa amin ng madlang people. Confidential yung masyadong kumbaga delikado. Ngayon, yung witness na yan, kung sino man ang nagsabi ng o nag-impose sa amin, nasa amin yun. Pero yung pong witness ay hindi namin pwedeng ipa-identify kahit kanino. Kahit sa kaninong friend namin, nananatiling lihim yun. Ay, confidential nga, mga kababayan. Kasi, ang purpose noon, pagka sinabi mo kung sino yung source mo, babalingan yung source mo na yan, mga kaibigan. Babalingan niya ng tao, pag-iigantihan niya. Kaya, confidential. Yan, pinag-initan si Sara. Kaya nangyari, ayan, nabuo ang impeachment complaint. Na, sabi noon ni Marcos, na sinang-ayunan nga ng Iglesia ni Cristo, hindi dapat magkaroon ng impeachment kasi wala naman itong koneksyon, effect sa kabuhayan ng taong bayan. Kaya natuwa doon yung Iglesia. Yung rallying kinandak nila noon ay hindi pala para kontrahin si BBM. Yung rally ay para sang-ayunan yung sinabi ni BBM. Pero ewan ko bata,
sa pagdaan ng mga panahon, nagbago ang ihip ng hangin, mga kababayan. Ang administrasyong ito ay talagang atat na gawin ang isang bagay na para si Sara ay kanilang mapigil. Ngayon, ginagawa nila po ang lahat ng ito hanggang sa ginawa na nila, binimdalo na nila yung batas natin. Kung mga sa pananalita, binababoy na nila ang batas, ang konstitusyon, ang saligang batas. Alam niyo mga kaibigan, mga kababayan, ang nangyayari today, only the 20th Congress at Senate ang nakagawa nitong history ito. Sa mga una, wala namang ganun eh. Wala naman tayo nabalita yung mga unang senador noon na ginawa nila ang ganitong pangyayari. Only sa administrasyon ni BBM na ito namang mga aso niya, mga tauhan niya mula sa DOH, Ombudsman, etc. Napapasunod niya pati yung Kongreso at pati Senado. Mga kaibigan, napasunod ni BBM na para maproteksyonan yung kabalbalan na ginawa ng mga ito sa inang bayan, sa ating bansa. Mga kababayan, ang ginawa nito ay binindalo, mga kaibigan, ang batas. At ang masaklap, yung sino pa yung mga naghahayag ng katotohanan, sino pa yung nagbubulgar para matungtong ang tunay na salarin. Ang ginagawa nitong administrasyon na ito, mga kaibigan, ay isa-isang kinakasuhan. Oh, come on, mga kababayan. O anong ihirap na yung taong bayan, yung mga tao ngayon ay alipin ng isang diktador, ng isang taong bumabaluktot sa batas dahil sa kanya pong layunin na manatili sa kanyang pwesto. Ngayon mga kaibigan, hindi na po ito kinaya. Hindi na masikmura ng mga iglesia ni Kristo ang ginagawa ni BBM. Kaya tingnan mo, lumabas. Ngayon punong-puno na po ang Maynila, ang Luneta, ang Medjola, at yung mga iglesia ni Kristo galing po sa mga probinsya, tulad dito sa Bicol, Sorsogon, ay paalis na. Papunta na po sila sa Maynila. Kaya baka mamaya, bukas, hanggang ang rallying ito, ay patuloy itong kukundinahon. Ano ang sabi ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo? Basahin ko lang po sa inyo para makita niyo ang kanila pong layunin. Hindi sila kontra sa gobyerno. Gusto nga nilang tulungan ng gobyerno. Sabi rito, sana ba yun? Yung message dito sa isa. Ito. Ito. Sabi ng iglesia, hindi kami tutol sa pagpapatupad ng batas. Pero, tutol kami sa pagbabaluktot sa batas. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Okay? Kaya, mabuti pa mga iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, itong mga membro ng Senado ngayon na nagbibindalo, tanungin mo ang reliyon nila, pasintabi po. So, kung sa bagay, ang Katoliko po'y hati ngayon. Hindi lahat ng, majority nga sa Katoliko, galit na kay BBM. Si BBM, Katoliko siguro yan. Yung mga pare, iba, galit sila. Mabuti pa ng mga iglesia ni Kristo, gusto nilang sumunod sa batas. Ayaw nilang baluktutin ng batas. Kaya sila nakialam na. At ang problema dito, mga kaibigan, sa panimuno ng Iglesia ni Cristo, hindi na dito tinitingnan ngayon kung ano kang grupo, kung iglesia ka, born again ka, whatever pang reliyon mo.
ang nangyayari dito mga kaibigan ay labanan na ng evil at saka ng truth, mga kaugod, mga kababayan. Kahit na iba kang reliyon, sasang-ayon ka, sasama ka sa panawagan ng mga iglesia ni Kristo na huwag baluktutin ang batas. Maraming beses na po kasing ginawa. Una, ginawa nila, gusto sabihin ng administrang ito, ay gawin daw pong 12 na lang ang bubuto para makumbik si Sara. 22 na lang daw po ang senador, hindi na 24. Sa batas maliwanag sa konstitusyon, ang Senado ay 24 at ang para makumbik ang isang impeachable officer, kailangan makagather sila ng 16 na senador. Binindalo, mga kabasa. Tapos, binindalo, mga kaibigan, yung pag-elect ng presidente ng Senate. Imbis na 13, ginawa nilang 12, mga kaibigan. At nagmalaki pa ang mga nasa majority. Sa utos ni Marcos, mga kaibigan. Pagkatapos, binindalo, hindi na raw didinggin muna ang Blue Ribbon Committee. Ayon kay Chairman Erwin Tulfo, dahil dapat na may mga pupukusang iba. And pangatlo na naman, mga kaibigan, ang nangyari naman, ito pong last, na ayaw pong mag-preside ni Gatchalian sa impeachment trials sa Pizza 6. Kasi nga, hindi naman talaga siya abogado. Wala siyang alam sa impeachment. Kaya, pinasa niya ang kanyang puder kay Escudero. Inupos na naman ito ng mga oposisyon. Ano na, Marcolita? Ang sabi, hindi naman po pwede kasi ang nasa batas, ang magpipreside pag Vice President na na-impeach, Senate President. Hindi naman Senate President si Soto, kaya ayaw nilang payagan. And beside from that, si Soto po ay may kaso. Kaya hindi nga po pwede, pero gusto ng mga tao ito, ibindalo. Mga babayan, dito sa salita ng Diyos, sinabi ni Jesus, "They shall know the truth, and the truth shall set you free." Makakalaya po ang ating inang bayan, mga kaibigan, kapag labanan natin ang kasinungalingan at dapat mag-prevail ang katotohanan. Katotohanan na kung ano ang nakalagay sa batas, sundin. Kaya mga kaibigan, mga Pilipinong kapwa ko na saan man kayo naroon ngayon, kakampi lang tayo doon sa tama. Kaya, patuloy natin tutulan itong ginagawa ni BBM. Kawawa naman itong BBM na to. Palagay ko hindi ito makakatapos sa kanyang trono hanggang 28. Kasi sa ginagawa niyang ito, baka umaklas na dyan ang militar. Dahil pag nakita na nilang delikado na ang kalagayan ng ating bansa, baka isaalang-alang nila ang taong bayan. Delikado po. At delikadong hindi matuloy ang impeachment. Pangalawa, maaaring wala tayong eleksyon sa barangay kasi apektado nitong mga pangyayaring ito. Kaya, kapag hindi po ito talaga nagpasupil si BBM, darating ang panahon, baka magkaroon tayo ng civil war. Okay? Sana walang magsakitan po dyan. Walang mag-create na masaktan dyan, tapos ibibintang sa pulis. Kaya kayong mga pulis, marami namang mga membro Iglesia ni Cristo, mga pulis, wag na kayong makialam dyan. Alam namin na kung kayo man ay nandyan because sa iyo pong trabaho, sumusunod lang naman kayo, pero mga kababayan, ito nangyayaring to, hindi na ito biro-biro. Nakasalalay na dito yung pamilya natin, yung kinabukasan ng ating bayan, yung ating mga anak, kapag hindi natin binago itong bulok na sistema ng ating pamahalaan. Uulitin ko po ang sabi ng Biblia, "They shall know the truth,
and the truth shall set you free. Ang truth po ay nagmumula sa Diyos. Ang evil nagmula kay Satanas. Pag kahit po kakampi sa katotohanan, kalayaan ng ating bayan ang ating matatanggap. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong panonood. Kahit ilang minuto lamang po ang ating pagsama-sama. Pero alam ko po, tayong lahat ay namumulat sa mga ipinapahayag natin dito sa banal na kasulatan. Inuulit ko, sabi ko lagi, si Master Paul ay hindi po rebelde, hindi po komunista, hindi po kontra rebellious whatever. I am a law-abiding citizens. Nagmamahal sa bayang Pilipinas na nais nating maranasan ng bansa natin ang kalayaan sa mga mang-aapi. Kaya mga kaibigan, patuloy natin ipag-pray ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo ulit sa pangalan po ng management ng EBN, si Sir G. Alianza at Ma'am Maricel Nato. Salamat kay Kuya Jonathan. Hanggang sa muli, bukas tayo magsasama-sama. Paalam na, mga kababayan, magandang hapon and God bless Philippines. Listen up. Get the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta tama. Alo pagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo and stole, namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. It's better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB Audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot.